ngayon po si Bagyong Ada ay huling namataan sa layong 1,245 kilometers. Nasa silangan na po yan ng Central Luzon at inaasahan na nga natin na patuloy pa nga yung paghina nito at posible na nga maging isang low pressure area ngayong araw. At inaasahan din po natin na wala naman na itong magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. So yung sa paghahandaan lang po natin yung effects ng northeast monsoon na siya magbibigay ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cordillera maging sa may Cagayan Valley. Tapos dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan pa rin po natin yung chances ng mga pulupulong mga mahihinang mga pag-ulan dala rin ng northeast monsoon. And kasalukuyan, may binabantayan nga tayong low pressure area sa labas ng ating PAR at huli ngayong namataan sa layong 2,215 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon ay hindi pa halos gumagalaw ito at nananatili pa rin na mababa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. At sa nakikita naman po natin, posible pa yung development nito sa loob ng 24 oras up until 2 days. And for the coming days, posible itong kumilos pa northwestward. So, abangan po natin kung papasok ba ito sa PAR o hindi dahil sa ngayon ay hindi pa masyadong maganda yung pinapakita ng mga models. Balikan ko lang, yung sa ADA nasa area pa rin siya ng responsibility natin, na PAR yung kahit pa ito'y magiging low pressure area. Yes po, tama po kayo. At dito na rin po natin nakikita na malulusaw sa loob ng PAR itong si Bagyong Ada. Mga kailan ho yan? Na ngayong araw, bukas? At malulusaw po yan? Ngayong araw po, posible na po siya maging isang low pressure area. So, expect po natin na by tomorrow, posibleng malusaw na to. Ayun, okay. Tapos ito namang palapit naman, wala pa naman sa LPI, nasa Mindanao area. Ito naman ay, gaya ng nabanggit nyo ho, ay mababa ang tsansa na pumasok at saka maging bagyo. Sa ngayon pa po, pero however, kasi parang may mga model na po agad na nagpapakita na posible yung chances ng pagpasok. So, kung magpe-prepare po tayo, yung worst case scenario na po, kung sakali, paghandaan na natin kung lalapit man ito, posible sa may eastern part ng Mindanao and Visayas. For sure po, may mga makikita na tayong mga pag-ulan dyan by weekend. Okay. Ano ang susunod nating pangalan matapos si Ada kung ito po ay maging bagyo? Yes po, papangalanan po natin itong si Bagyong Basyang. So, maging ikalawang bagyo po kung maaabutan niya ng itong buwan ng Nobyembre, pero kung hindi, Enero. Enero. So kung hindi naman po, by February na po.